Alhamdulillahi Rabbil Alamin, al-qailu fi kitabihil karim, walladhina yajtanibuna kabairal ithmi wal fawahish, wa idha ma ghadibu hum yaghfirun. Wa ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maamin na mahal kong kapatid sa pananampalatayang Islam, tunay na ang pagkagalit ay isa sa mga katangian na hindi kapuri-puri, at ito ay mapanganib, sapagkat ilan na ba ang mga taong nag-aaway, naglalaban at namatay dahil sa galit? Ilan na ba ang mag-asawang nagkahiwalay dahil sa galit? At ilan na ba ang mga pamilya nagkakawatak-watak dahil sa galit? Kaya mga minamahal kong kapatid, sa pananampalatayang Islam, ang pagkagalit, ito ay pinagmumulan ng lahat ng mga kasamaan. Ito ay isa sa mga katangian na hindi kalugod-lugod para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ay isa sa mga katangian na kalugod-lugod para kay Satanas, na kung saan ito ang kanyang paraan upang masisira ang ugnayan ng mga tao sa isa't isa, at lalong-lalo na ang ugnayan nila sa Panginoong Diyos, ang tunay na tagapaglikha na si Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya si Allah subhanahu wa ta'ala ay lagi tayong pinapaalalahanan ni Allah subhanahu wa ta'ala mula sa kanyang banal na aklat na sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, "Walladhina yajtanibuna kabairal ithmi wal fawahish, wa idha ma ghadibu hum yaghfirun." Sila na umiiwas mula sa mga mabibigat at mga malalaking kasalanan at mula sa mga kalaswaan, at kung sila ay nagagalit, sila ay nagpapatawad. At sinabi din ni Allah subhanahu wa ta'ala hinggil sa mga katangian ng mga taong may banal na takot kay Allah subhanahu wa ta'ala, "Alladhina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kadhimina al ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin." Sila yaong mga taong iginugol nila ang kanilang mga kayamanan sa kabutihan, maging sa panahon ng kaginhawaan, maging sa panahon ng kagipitan, at sila ay nagtitiis. At ang mga nagtitiis habang sila ay nagagalit, o sa tuwing sila ay nagagalit, at sila ay nagpapatawad sa mga taong nakagawa sa kanila ng kasalanan. At isang lalaki dumating kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "O sugo ni Allah, awsini, o sugo ni Allah, paalalahanan ninyo po ako." Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanya, "La tagdab, huwag kang maging magagalitin, huwag kang magalit." At inulit ito ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Huwag kang magiging magagalitin." Kaya naman, mami na mahal kong kapatid sa pananampalatayang Islam, ang pagiging malakas ay hindi makikita sa kahusayan ng pakikipaglaban o pakikipagbuno, sapagkat sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Laisa ash-shadidu bis-sur'ah, innama ash-shadidu alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab." Ang malakas na tao ay hindi yaong mahusay sa pakikipagbuno, kundi yaong napipigilan ang kanyang sarili sa tuwing siya ay nagagalit. At ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay pinangakuhan niya ang sinumang tiniis niya ang kanyang galit. Ang sinumang tiniis niya ang kanyang galit sa tuwing siya ay nagagalit. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nang nagtanong sa kanya si Abu Darda, "O sugo ni Allah, ya Rasulullah, dullani ala amalin yadkhulinil jannah." O sugo ni Allah, ituro mo sa akin o turuan mo ako ang gawain na makapagpapasok sa akin sa paraiso. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanya, "La tagdab walakal jannah." Huwag kang maging magagalitin at mapasa iyo ang paraiso. Mga minamahal kong kapatid sa pananampalatayang Islam, ano ba ang dapat nating gawin upang makaiwas mula sa mga ganitong katangian? Una, mga minamahal kong kapatid sa pananampalatayang Islam, dapat lagi nating isipin, tandaan, pagmuni-munihan ang mga payo, ang mga ayat
ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang mga talata mula sa aklat ni Allah Subhanahu wa Ta'ala hinggil sa katangian ng pagpapatawad, hinggil sa mga katangian ng pagtitiis, hinggil sa pagiging mahinahon, tulad ng sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, khudhil af wa'mur bil urf wa'arid anil jahilin. Sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, maging magpatawad kayo at ipag-utos ninyo ang kabutihan at lumayo kayo mula sa mga taong mangmang. Pangalawa, ang dapat niyang gawin ay humihiling siya ng pagpapakupok kay Allah Subhanahu wa Ta'ala mula sa isinumpang Satanas. Dumating ang dalawang lalaki kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sila ay nag-aaway at yung isa ay galit na galit at minumura niya yung isa. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanila, tunay na ako ay nakakaalam kung ano ang mga salitang na magpapaalis sa inyo, nagpapaalis ng inyong galit. Kung sinabi ninyo, a'udhu billahi minasyaitanir rajim, ay mawawala ang galit niyo. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, O Allah, ako ay magpapakupkup sa iyo mula sa isinumpang Satanas. At pangatlo, mga minamahal kong kapatid, sa pananampalatayang Islam ay dapat umupo siya. Umupo siya kapag siya ay nagagalit. Kapag siya ay nagagalit, habang siya ay nakatayo, ay dapat umupo siya agad. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'imun falyajlis, fa in dhahaba anhu al-ghadab wa illa falyattaja." Kapag nagagalit ang isa sa inyo, habang siya ay nakatayo, ay dapat umupo siya. Umupo siya. At kapag hindi pa umalis sa kanya ang kanyang galit, ay dapat humiga siya. Sinabi ni Omar bin Abdul Aziz, Qad aflaha man usima min al-hawa wal ghadab wat tama'. Tunay na magtatagumpay ang sinuman kapag ang sarili ay makayanan. Tunay na magtatagumpay ang sinuman kapag ang sarili ay makayanang pangalagaan mula sa pagnanasa, mula sa pagkagalit at mula sa kasakiman. Ilayo nawa tayo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala mula sa mga ganitong katangian, at nawa ay tatanggapin ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ang lahat ng ating mga pagsisikap sa buwan na ito, buwan ng Ramadan. Tanggapin nawa ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ang lahat ng mga ating mga ginawang mga kabutihan. Subhanakallahumma wa bihamdik wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.